So, hi guys! Nakakasad naman. Kasi yung isang supplier ko sa Baguio, parang hindi na siya ganun ka-warm mag-entertain sa akin. Isang beses lang naman ako nag-cancel. Sa kanya kasi ako ever since 2021, nagba-bulk order ako sa kanya. As in, box-box yung ino-order ko na mga yarn, fine cotton sa kanya. So, yung last time nag-cancel order ko, kasi rush na ako, tapos hindi niya pa siya ni-ship out. Weekend daw, hindi daw sila nag-ship out kasi. Tapos Monday, wala din daw silang option na mag-ship kasi wala daw nagpipick up pag Monday. So, nag-cancel ako noon kasi sobrang rush na ako. Di na carry na mag-antay. Kaya umorder ako sa malapit lang na seller kahit mahal in-order ko. Tapos yung ngayon, bumalik ako sa kanya. Di na ako pinapansin, di nagre-reply. Si madam. Wala na. Hindi na ako order sa kanya kasi nakahiya na. Feeling ko kasi, kutob ko kasi, nag-cancel kasi ako nakaraan, parang ay, kasi iba yung mga replyan niya sa akin, no? Tapos di na siya nag-reply nung tinanong ko, ano pong available? Sabi niya kasi hindi na daw available yung block. Sabi ko, sige po, salamat. Ano pong ibang available? Tapos di na nagre-reply. Mabilis na mag-reply eh. So, siya yung seller, siya yung supplier ko ng maramihan pag bumibili ako ng last time na binili ko sa kanya, 100 cakes yun. 100 cakes. Tapos yun, pag mga kailangan ko lang na mag-refill, kilo-kilo na lang ako pag bumibili. So, ito. Tagal ko na kasi hindi nakabalik sa kanya. Wala kasi siyang TikTok shop. Eh, madalas ako sa TikTok nag-order ng yarn kasi meron TikTok Pay Later. Tsaka yung G-Credit or G-Gives. Ayun. So, ngayon na lang ulit ako nakabalik kasi may SPay Later akong balance. Di na nagre-reply. Eh, nag-chat naman ako sa kanya nun kung meron ba siyang TikTok. Wala daw. Ayun. No choice ako. Ang in-order ko, sinulid talaga. Ganito. Ayan. Ganitong nasa cones na lang yung mga in-order ko. Kasi ako na lang yung magre-rewind nito. Bali kasi naghahanap kasi talaga ako ng kung saan ako mas mapapababa yung expenses ko. Kasi hindi ako nagtataas ng presyo ng product ko. Pero yung mga materials, nagtataasan na yung mga presyo nila. So, kailangan kong babaan yung expenses ko para hindi ko taasan yung product ko. Kasi mahal na nga yung product ko, tataasan ko pa baka walang bumili. Magaganito na lang ako. Ang mahal kasi talaga, nagtataasan na talaga sila ng mga presyo nila dahil sa may mga tax na nga. Online seller, meron ka ng BIR, magbabayad ka na ng tax. Ako rin naman meron na. Pero yun, ayoko magtaas ng presyo talaga. Kaya mag-e-effort na lang ako sa paghahanap ng mas mababang materials pero quality. Actually, mas quality to. Kasi ano siya, polyester siya. May kabigatan nga lang kapag nabuo na yung costume. So, ayun. Fine cotton kasi, medyo ano din naman siya. Pero maganda yun. Maganda naman yung fine cotton talaga. Mahirap lang siya kapag beginner ka pa lang sa crochet kasi hiwa-hiwala yung mga ply niya. Di na talaga pinansin. Di na. Ayun, nag-thank you madam na lang ako. Tapos hindi na ako order. Sabi ko sa sarili ko ngayon na hindi na ako order ng fine cotton or polyester kasi sobrang mahal talaga. Kahit sa TikTok nag-check ako ng mga prices ng mga retailer ng mga yarn. Ang mahal talaga. Nagtaasan talaga yung mga presyo nila. As in, umaabot ng 100 plus yung fine cotton. So, yun nung 2020 kasi, ang pinakamurang presyo lang na na-avail ko sa fine cotton yarn, 63 pesos. Nakalimutan ko na yung pangalan ng siya, pero ngayon hindi na siya nagbebenta eh. Ewan ko bakit, yung mga dating supplier ko, hindi na ngayon nagbebenta. So, sa fine cotton, wala na akong permanent supplier kasi ayoko na rin bumalik sa kanya kasi hindi na siya warm sa akin. Tapos, sa Indofill yarn naman, okay pa rin kay Rosal Crochet. Yup.
recommended ko talaga si Rosal Crochet kasi mabilis mag-ship out at ayun, carry lang. So yun, naantayin ko yung magtsatsaga na lang ako mag-wind ng cones na to kasi yun yung binili ko para makamura ko. Yun lang.